Magandang tanghali po sa lahat ng ating pong tagapakinig. At ganoon din po sa ating pong taga-subaybay sa ating pong live sa Facebook. Magandang tanghali sa inyong lahat at sana kayo ay sa tanghaling ito ay tayo po ay mag-aaral sa salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa tinatawag na selfishness. Pero bago po natin ito patuloy na tatalakayin, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat kami na sa kabila ng marami naming pagkukulang at sa mga masama na nangyayari sa aming kapaligiran, ay pinahintulutan ninyo kaming mabuhay at taglay ang kalusugan hanggang sa sandaling ito. Pagpalain po ang lahat na nakikinig ngayon at sa lahat na nanonood sa aming pong pangangaral sa inyong mga salita. At sana po ay ma-bless ang bawat isa sa amin. Niling din namin ang inyong pagpapatawad sa aming mga pagkukulang, sa aming pong mga pagkakasala, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong topiko ngayon ay tungkol po sa tinatawag na pagiging makasarili. Ito po ang ating papag-aralan. Ano po? Ang pagiging makasarili o pagiging selfish, ito po ay ating papag-aralan hindi para tayo ay magiging selfish o makasarili, kundi ito po ay ating papag-aralan para tayo po ay makaiwas o kaya ay para mapanagumpayan natin itong pagiging selfish o pagiging makasarili. Sa totoo ay hindi natin kailangan na papag-aralan kung paano magiging selfish. Dahil tayo ay makasarili since birth. Ito ay nasa ating likas. It is in our nature, itong tinatawag na selfishness. At kung mapapansin ninyo, kahit ang isang bata, kung binigyan mo siya ng pagkain o isang bagay na nagugustuhan niya, at pagkahingiin mo uli sa kanya ay ayaw nang ibigay sa iyo, itatago. Lalagay sa likod ang kanyang kamay na nakahawak ng bagay. Dahil hindi mo man tinuruan na magiging makasarili, pero it is by nature na ang tao ay talagang selfish. Sa katunayan ay isa ito sa kasalanan na pinagnagumpayan ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay pumunta dito sa lupa. Ayon nga po sa teksto sa Roma sa kapitulo 8, sa versikulo 2, yung sinasabi na sending His own Son in the likeness of sinful flesh, condemned sin in the flesh. Kaya ang ating Panginoong Hesus na siya po'y ipinadala dito sa lupa in the likeness of sinful flesh. Siya ay nabuhay na kagaya natin. And He condemned the sin which is in the flesh. Kaya yung kasalanan na nasa ating likas, nasa ating laman, isa itong tinatawag na selfishness. Pagiging makasarili. Na ito ay kahit hindi na natin papag-aralan ay nasa ating likas na yon. So ang papag-aralan natin ngayon is paano natin maiwasan itong tinatawag na selfishness. So to go through with the subject, ano ba ang ugat ng tinatawag na selfishness o pagiging makasarili? Ang ugat nito ay self. Selfishness is self, o kaya yung tinatawag na I
O kaya pagka napapansin ninyo, ang tao na isang selfish, pagka nagsasalita, puro ako. Ano? Oh, laging ang tinataas ay ang self. So, yan po yung root ng tinatawag na selfishness. So, habang buhay ang sarili, ay ang tao ay makasarili. Ayun po. So, this spirit ng tinatawag na selfishness, ayon sa espiritu ng hula, ano? Ito ay espiritu na galing kay Satanas. Ito. So, ang espiritu naman na galing sa Panginoon ay ito ang sabi. Ano? Sa aklat ng Acts of the Apostles 339, sabi, the spirit of liberality is the spirit of heaven. This spirit finds its highest manifestation in Christ's sacrifice on the cross. So, yung espiritu pala ng liberality, ito ay espiritu ng langit. At ito ay naihayag, yung pinaka-peak na manifestation nito doon sa sacrifice of Christ on the cross by giving Himself as a sacrifice for the world. Doon na ihayag yung talagang pagiging liberal na ng heaven, ng langit. Samantalang sa kabila naman nito, on the other hand, the spirit of selfishness is the spirit of Satan. The principle illustrated in the lives of the worldlings is to get. So, kung yung espiritu ng langit is to give, kagaya ng pagbigay ng Panginoon sa kanyang bugtong na anak si Jesus Christ, ay ang espiritu naman ng sanlibutan na galing kay Satanas yung get. Yun po. And that spirit is from Satan. So with this two principle, let's study, alin dito ang sa Panginoon at sa kaaway. Okay? Sa Bible, mayroon lang isang legitimate claimant of the worship. Ito ay yung Creator. Yung Revelation chapter 14 sa verse 7, ganito ang sinasabi, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of judgment is come. And worship Him that made heaven and earth, in the sea, in the fountains of waters. So the Lord is claiming worship for the reason that He is our Creator. And not only our Creator, is the Creator of everything, the earth, heavens, sea, waters, the fountains of waters. So that is His right claim to be worshipped, in the sense na Siya po yung ating pong tagapaglikha. But then there is another one who selfishly claim to be higher than the Creator, and he claimed to be worshipped. And that is the origin of selfishness. Sino ito? Babasahin natin ang Isaiah chapter 14 sa verse 12. Magsisimula tayo dito. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend unto heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. So, dito ay andito si Lucifer, isang pinakamataas na linalang ng Diyos.
ay ninais niya na magiging masigit pa na mas mataas kaysa Diyos. Kaya sabi niya sa kanyang puso, I will ascend unto the heaven, I will exalt my throne above the stars of heaven, I will sit upon the mount of the congregation in the side of the north. So, ibig sabihin, itinaas pa niya ang kanyang sarili na mas higit sa Diyos. He claimed yung position na dapat ang Diyos lang ang mayroon nito. Kaya itong ugali ni Lucifer, ito po yung origin ng tinatawag na selfishness. Kagaya ng binasa natin kanina, selfishness is originated from, is the character of Satan. And this is being repeated in the succeeding generation in the characteristic of men. Ito na yung ugali ng tao. So maliban doon kay Lucifer, titingnan natin ang karanasan sa Bible. How does selfishness was exercised? Sa Lucas chapter 18 sa verse 10. Two men went up unto the temple to pray. The one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioner, unjust, adulterers, or even this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. So dito, mapapansin natin na itong publican, he is saying the same as Lucifer. Dahil sabi niya, maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil ako ay, ano yung sabi niya, hindi ako kagaya ng mga makasalanan na ito, kahit itong publican na ito. So he is exalting himself. He is acknowledging himself to be yung itinataas niya ang kanyang sarili higit sa ibang mga tao, higit sa lahat sa isang publikano na kasama niya na nananalangin doon sa templo. At ipinagmalaki niya ang kanyang sarili. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. So yun yung characteristic ng selfishness, laging laging self ang kanyang itinataas. Yan. So that's another example. And the other one is the young man. In Matthew chapter 19, titingnan natin how selfishness was seen in the spirit and character of the young man, a rich man came to Jesus. From verse 16, sabi dito, at Matthew chapter 19 verse 16. And behold, the one came and said unto him, Good master, what good things shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter unto life, keep the commandments. The young man said unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. So ito yung sinabi ito yung conversation between the young man and Jesus Christ. Dahil sabi the young man, lahat ng bagay na ito ay aking nasunod. Ano pa ang kulang ko? Ay ang sagot ng Panginoon, kung gusto mo talagang magiging sakdal,
ay ibenta mo ang lahat ng inyong ari-arian, ibigay mo sa mga dukha, at susunod ka sa akin. Pero ano ang nagiging sagot ng young man? Ito ay sa verse 22. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. So, ibig sabihin, nalungkot itong kabataan na ito sa narinig niya na sinabi ng Panginoon at walang imik na siya ay umalis. So then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter unto the kingdom of heaven. Bakit ganun ang sabi ni Panginoong Jesus? Dahil ang taong ito ay mayroon siyang malaking ari-arian, maraming ari-arian, at hindi siya makapasok sa kaharian ng langit, hindi dahil siya ay mayaman, kundi dahil siya ay selfish. Nung hiningi ng Panginoon na ibigay niya sa mga dukha ang kanyang mga ari-arian at siya ay susunod sa Panginoon, ay umayaw siya, tumalikod at umalis. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon, na mahirap nga ang isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Pero kung hindi selfish, ay makapasok sa kaharian ng langit. Nakita naman natin yung experience ni Joseph of Arimathea. Mayaman din yon. Ay inabang-abangan niya ngayon yung ibababa yung labi ng Panginoong Hesus para siya ay kanyang ilibing ng marangal. At sa kanya nga yung lahat ng pagpapalibing sa Panginoong Hesus ay sa kanya yon. So yan ay hindi selfish, ay yun ay mayaman din yun. So hindi doon sa kayamanan noong young man kung bakit hindi siya makapasok sa kaharian ng langit, kundi dahil siya ay selfish, ayaw niyang bitawan yung kanyang mga ari-arian. At ganun din ang mga alagad, nagulat sila sa ganitong pananalita ng ating Panginoong Hesus. At ganito ang kanilang sinabi sa Matthew 19 verse 24. And again I say unto you, it is easier for the camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter unto the kingdom of God. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? Nagulat sila yung doon sa dahil mga selfish ang mga ito, ay kung ganon, sabi nila, ay sino palang maliligtas kung ganon? Yon ang kanilang mga pananaw. Kaya ang tao talagang sadyang selfish. Pero ayaw naman ng Panginoon na tayo manatili na mga selfish, So yun po yung sa mga disciples. Okay? So ngayon po ay doon pala sa langit ay ito palang tinatawag na selfishness. Isa ito sa pinaka ugat ng mga kasalanan Ito yung pinaka root ng lahat ng mga kasalanan, na pagka mayroon kang selfishness ay susunod na yung lesser sins. Ito pala ay malaking kasalanan, itong pagiging selfish. So, titingnan natin ang sabi sa Spirit of Prophecy. Ito ay tingnan natin. On the morning of October 23, 1879, about 2 o'clock, the Spirit of the Lord rested upon me, and I beheld scenes in the coming judgment. Several books were before him, and upon the covers of each was written in letter of gold, which seemed like a burning flame of fire, ledger of heaven. So yung aklat na nakita ni Sister White ay mayroong nakalagay doon na ledger of heaven. Ayan. Doon sa ledger of heaven ay ganito: another book was opened, wherein were recorded the sins of those who profess the truth. Itong
aklat naman na ito na nabuksan ay kasalanan, kung saan nakasulat o nakarecord ang kasalanan ng mga bayan ng nagsasabing nananampalataya sa katotohanan. Yan. Under the general heading selfishness came every other sin. Ano daw yung general heading? Selfishness. And then came every other sin. There were also headings over every column, and under this opposite, each name were recorded in their respective columns, the lesser sins. Under covetousness, okay? So itong covetousness under selfishness, ano? And covetousness came falsehood, thief, robbery, fraud, and avarice. So under selfishness, andon yung covetousness. At under covetousness, andyan yung tinatawag na falsehood, thief, robbery, fraud, and avarice. So ibig sabihin na ang root na lahat nito is doon sa selfishness. Okay? Kasi pagka hindi siya selfish, hindi siya magiging covetous. At kung hindi siya covetous, walang falsehood, pagnanakaw, walang yung fraud, yung yung pandaraya, ayan. So yun yung mga kuan. And under selfishness is another one. Under selfishness is ambition, and under ambition came pride, extravagance. Ayan. So pagka at another one, number 3 is jealousy. Under selfishness is jealousy. And under jealousy is stood tinatawag na malice, envy, hatred. Ayan. So, number 4 is intemperance. Under selfishness is intemperance. And under temperance came lasciviousness, adultery, and indulgence of animal passions. Yan. So, kung isusuma natin, under selfishness, yun yung tinatawag na covetousness, ambition, jealousy, and temperance. So, under this covetousness, andyan yung falsehood, the thief, robbery, proud, avarice. And then ambition. Ambition, nandyan yung pride, extravagance, malice. Under jealousy is malice, envy, hatred. And under temperance, andyan yung intemperance, andyan yung lasciviousness. Pagka temperate ka, walang lasciviousness. Walang adultery. Extravagance of animal passion, wala yan. But the root of all this is selfishness. Kaya itong selfishness ay talagang napakalaking kasalanan doon sa langit, sapagkat dito pala nag-uugat ng lahat ng kasalanan. Alam ba ninyo na kahit yung matampuhin, ang dahil niyan selfishness, self. Pagka mayroon kang sinabi at medyo salungat sa kanyang self, kaya sarili, ay nagtatampo yan. O kaya ay nagre-rebelde yan. Pero kung ang self ay patay, kung hindi siya selfish, kahit anong marinig niya, ay hindi yan magre-react. Ganon ang. So, papaano na itong selfishness na ito, na ito pala yung ugat ng lahat ng kasalanan, ay makakasumpong tayo ng tinatawag na antidote. Ano ba ang antidote ng tinatawag na selfishness? Ito. Si Pablo, ganito ang sabi ng komentaryo sa kalagayan ni Pablo sa Acts of the Apostles 333 sa paragraph 1. Paul was convinced that if they could be brought to comprehend the amazing sacrifice made by the majesty of heaven, all selfishness would be banished from their lives. Pagka ang tao daw ay makonbinsi at makita nila ang
kagilagilalas na sakripisyo ng Panginoon ng langit. Ito ay si Panginoong Hesus. Ang mangyayari ay selfishness would be banished from their lives. Yan. Kaya ang antidote for selfishness is yung maunawaan natin ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoon. Ayon ang tinatawag na pagiging liberal ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. Yun ang gumagamot sa tinatawag na pagiging selfishness. Dahil yun ang ugali ng Panginoon pagka naunawaan natin at nakita natin ito. Our selfishness will be banished. Sa the same book, the same page, he showed how the Son of God had laid aside his glory, voluntarily subjecting himself to the conditions of human nature, and then had humbled himself as a servant, becoming obedient unto death, even the death of the cross, that he might lift fallen men from degradation to hope in joy and heaven. So, makita natin na yung unselfish act ng Panginoon. He laid aside His glory. Tayo ba'y mayroong glory na dapat panghawakan na hindi natin mabitawan? No? Pagka mayroong kaunting bagay, ipaglaban natin hanggang kamatayan na parang tayo ay walang pagkukulang, ano? Pero ang Panginoon He laid aside His glory, voluntarily subjecting Himself to the conditions of human nature. Pero mo yun, yung pagiging Diyos niya, isinakripisyo niya para kunin niya yung human nature. Kasi ito yung naghumadlang sa pag-exercise niya ng kanyang pagiging Diyos, yung kanyang human nature. But He sacrificed all this and He became obedient unto death. Indeed, this is not for Himself. It is for humanity. So that the character of the unselfish character of God, of Jesus Christ, ay ito daw yung papatay sa ating pagiging selfish. Babasahin ninyo ang Pilipos chapter 2, verse 5 hanggang 8. Dito po nakatala ang sinasabi na dapat tayo daw ay magkaroon ng ganun ding pag-iisip. Verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ano yon? Ano yung pag-iisip nyon? Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but he made himself of no reputation and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kaya, yun daw ang mind na dapat magkaroon tayo. Pagka nagkaroon tayo ng ganung mind, automatic nang ibig sabihin, selfishness ay mawawala, mau-overcome natin. Ano? Let the repeating sinner, let the repenting sinner fix his eyes upon the Lamb of God, which taketh away the sin of the world, and by beholding, he become changed. Yun yung ibig sabihin nun, na pagka tiningnan daw natin the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Pagka ipinukos natin yung ating paningin sa Kanya, ito yung gagamot sa ating pagiging makasarili. Alalahanin natin na yung pagiging makasarili ay ugat ng maraming kasalanan. Sinabi ko nga sa inyo, pati yung pagiging matampuin, isa siguro yun sa pinakamaliit lang na bagay, pero ang ugat pa rin nito ay pagiging self, ay yung dahil tayo ay selfish, buhay na buhay ang ating self, ang ating sarili. Mayroon ba kayong nakita na patay pagka
minura mo ay mumura din? Wala. Kaya, pagka patay ang sarili, hindi na yan magre-response ng masama. Yun po. Kaya, by beholding the Lamb of God at ang sarili ay mamatay, hindi na yan magre-react. Mawawala yung pagiging selfish, mga kapatid. Ito pa ang sabi sa Adventist Home 370. When we see Jesus, a man of sorrows and acquainted with grief, working to save the lost, slighted, scorned, derided, driven from city to city, till his mission was accomplished. When we behold him in Gethsemane, sweating great drops of blood, and on the cross dying in agony. When we see this, self will no longer clamor to be recognized. Looking unto Jesus, we shall be ashamed of our coldness, our lethargy, our self-seeking. So, tingnan ninyo, ito talaga yung gagamot sa ating pagiging selfish. Yung makita natin si Hesus Kristo. Pero minsan kinakalimutan natin natitingnan si Jesus, ang lagi nating tinitingnan yung ating sarili. We are better than other people. Kaya yung tuloy pagtingin natin sa Panginoong Hesus ay hindi natin nabibigyan ng pagkakataon dahil ang lagi nating tinitingnan yung ating sarili na tayo ay laging mas mabuti kaysa iba. Kaya nga yung spirit of debate, yan ay spirit of selfishness yan Yung ayaw patalo kahit alanganin na, hindi man lang pwedeng aminin na, hindi ko napag-aralan yan pwedeng assignment ko na lang. Mahirap gawin yun ng isang tao na buhay ang sarili. Kaya gusto ng sarili kasi yung ma-recognize But if we see Jesus Christ, sabi dito sa ating pong nabasa, na He was slighted, scorned, derided, driven from city to city. Yun ang nangyari. Hanggat natapos niya ang kanyang mission dito sa lupa, ay palipat-lipat dahil siya ay pinapalayas. Pero sabi dito, and then, finally, and the cross, in Gethsemane, dying in agony. Pagka ito ay nakita natin dito, sabi nga, when we see this, self will no longer clamor to be recognized. Ay hindi na recognition yung hinahanap natin, kundi yung ma-recognize sana ang Panginoon. Okay, so yun yung So sunod na maggagamot sa ating selfishness is ito. Constant self-denying benevolence is God's remedy for conquering sins of selfishness and covetousness. So, yung kanina, yung bang titingin tayo kay Jesus, yun yung isang ingredients na mapanugumpayan natin yung selfishness. Ang isang ingredients pa is that self-denying benevolence. Ang ibig sabihin yun ay yung pag-exercise mo ng pamimigay by denying self. Mayroon kang self-denial. Halimbawa, kumakain ka ng 3 bisis sa isang araw. You deny yourself for 1 meal just to give a meal to another person. That is self-denying benevolence. And that is a remedy according to this, that God's a remedy for for conquering sins of selfishness. Yung trying to exercise yung ginawa ni Jesus. Kasi hindi naman pwede na, napakaganda yung ginawa niya. Pero hindi mo i-exercise sa iyong sarili na yung benevolent character of Jesus Christ na nakita natin.
Hindi man lang natin i-exercise sa ating sarili. Ini-enjoy lang natin sa ating sarili yung kanyang ginawa, but hindi natin ginagawang practical sa ating buhay. So hindi magiging characteristic natin yung character ng ating Panginoon. So ang isang ingredients to conquer sins of selfishness is self-denying benevolence. Alam niyo, sa ating kapanahonan, COVID, maraming walang makain. So, minsan tayo umaasa doon sa yung may pira. At tuwang-tuwa naman tayo nagbibigay dahil mayroong ibinigay ng may pira at i-distribute natin. But what is our contribution? What is our contribution? Ay dapat mayroon tayo contribution. Dapat mayroon tayong ginagawa. Kaya minsan itong pagbibigay sa akala natin is para lamang doon sa mga may pira at malalaki ang pira. Pero hindi. Ang malaking pira, malaki ang rini-require ng Panginoon. Ang kaunti ang pira, kaunti ang rini-require ng Panginoon. Hindi nare-require ang malaki. Tingnan ninyo yung babae na pinakain niya yung propita. Sabi niya, ito lang yung meron kami. Sabi, pakainin mo ako at ikaw ay hindi mauubusan. Ginawa niya, ay hindi mauubusan. So ganun din ang bayan ng Diyos by exercising the benevolent character of Jesus Christ sa ating mga sarili. Makukonquer natin yung tinatawag na selfishness. Kaya nga si Pablo sa kanyang sulat sa Corinto, unang Corinto chapter 15 sa verse 31, sabi niya, I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Kaya siya ay araw-araw daw namamatay. Ayan. Dahil ang remedy na mawawala yung ating selfishness is to die to self. Pagka tayo hindi mamatay sa ating sarili, laging may problema sa ating church, local church, sa tahanan, gano'n yung pagka hindi namatay ang self, laging mag-away ang mag-asawa. Sa church, laging mag-away pagka hindi patay ang sarili. Dahil everybody wants to be recognized. Mayroong karangalan o karapatang ipinaglalaban. Hanggat ito ay hindi mamamatay, ay hindi natin masasabi na yung sabi ni Pablo sa chapter 2 ng Galatia 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. So mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig, sana po ay na-bless kayo sa ating pong pinag-aralan. Para mamatay ang pagka makasarili, ay titingin tayo kay Jesus Christ bilang siya po yung pattern. Pagka titingin tayo sa Kanya, maaring sasabihin natin, I want to be like Him. Alam nyo, kahit pagka nakita lang natin yung isang kapwa na tao na mabait, na experience ko yan Mayroong isang tao na nakilala ko na kahit anong sinasabi nila sa kanya hindi lang sumasagot. Sabi niya, ipasa Panginoon na lang. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong maging kagaya niya. Ganon din ang mararanasan natin pagka tayo ay tumingin sa ating Panginoon, and then self will no longer claim to be recognized. Magandang hapon po, ay magandang umaga ho sa inyong lahat. Ito po ang aking panalangin. Amen.